Ilang pamilya na naman kaya ng insekto yung pinatay ng helmet natin? Bakit? Ang dami, ang dami. Ang dami sa'yo. Sa'yo. Ay, ang yabang. Wala man lang pinatay. Sa akin ang dami. Ayun o. Oh. Punas muna tayo guys nitong visor ng helmet para hindi masakit sa mata. Punan mo. Bili ako ng ano ito. Additional pampunas na. Yan, ito na nga mga tol. Papunta kami ng Cam Norte ngayon kasi namatay yung lola ko. And matagal ko rin na siyang di nakita. Kaya nag-decide ako na pumunta dito since rest day ko naman. So di inaasang pangyayari dahil sa tagal kong di na nakapunta dito is nakalimutan ko na talaga yung daanan at marami na rin nagbago dito sa lugar na to. Ayan, nasa Bitucang Manok kami ng Cam Norte. Ito yung isa sa protektadong lugar ng gobyerno natin. Bawal mag logging dito or magtroso dito. So ito na, nag-waste kami kasi di namin alam yung daanan. And sa mali namin is nagtiwala kami kay Waze. So nagkanda ligaw-ligaw kami kung saan-saan na kami nakarating. Tingnan nyo yung dinadaanan namin, walang kabahay-bahay. Nagbibiro pa kami dito mag-asawa kung ano ba to, joke lang ba o talagang naliligaw na kami. Isa pa yung pababa. Ano na to, Waze? Ano na to? Yun o. Yun o yung ano. Dito maririnig nyo na kuliglig lang yung maririnig nyo sa background. Yung mga huni ng ibon. Di ko alam kung ano na yung naririnig ko dyan eh. Pero kinakabahan ako dito. Di ko lang sinasabi sa asawa ko kasi ang asawa ko is may anxiety. Baka dito pa siya sa atakin ng anxiety pag sinabi kong kinakabahan ako dito sa dinadaanan namin. At feeling ko may mga nakatingin sa amin. Pagdating dito sa lugar na to, di ko lang alam kung talagang malamig dahil marami punong kahoy or ewan, basta sobrang nagulat ako kasi biglang lumamig. Hindi tayo babiyahin ng lamig. Patay mo na. Ay, sige lang. Sige lang, pagdating dito sa lugar na to, parang lalong lumamig kasi nanginginig na yung katawan ko. Pero sabi ko sa asawa ko, mag-video ka lang. Hindi ko alam kung anong kaladatnan natin dito. Pero sa loob-loob ko, pag may humarang sa amin dito, bibigay ko na yung motor. 3 kilometers na walang nakakalaban. Yung mga nakakasalubong kaming motor pero pailan-ilan. Oops. Wala mo kasi ibang sanampag dito lang eh. Ito lang? Ayun lang, ito lang. So pagdating nga dito guys, may dami kaming nadaan ng pako. So nagbibiroan na lang kami ng asawa ko na magbitbit tayo ng pako kasi napakarami talaga kami nadadaanan. Ito na yung tinatawag nilang Barangay 00. Walang halos bahay kaming nadadaanan. Mag-iisang oras na kami ditong tumatakbo ng walang bahay na nadadaanan. Dinadaan ko na lang sa kwento yung asawa ko. Alam ko namang kinakabahan na siya. Pero pag pinakita kong kinakabahan na ako, lalo rin siyang kakakabahan. So ito, makikita mo ninyo nga na walang kabahay-bahay at ginabi na kami. Nagtanong kami dito sa daanan namin. Sabi nila bumalik kami kasi halos 6 kilometers na kaming lagpas doon sa dapat didikuan. So bumalik kami at ito yung dinadaanan namin. Walang bahay, kung siguro wala ako ditong auxiliary ride, ang dilim ng dinadaanan namin. So dito nagpe-pray na ako, sabi ko, Lord, ingatan mo kami kasi kinakabahan na talaga ako and ang dilim dito sa lugar, walang sorry pero ulit-ulit talaga walang kabahay-bahay. May mga ilaw na kaming nadadaanan. Ang gusto ko sana may matanungan kami kung tama ba yung dinadaanan namin. Pero sobrang talagang experience na to. Sobrang kinabahan kami. Kasi ang konti lang na nakakasalubong namin nakamotor, yung bahay sobrang layo talaga. And di mo pa alam kung yung makakasalubong mong nakamotor is
mapagkakatiwalaan. Pero dito na lang talagang pinahawakan ko na lang dito na dapat ligtas kaming makauwi para sa mga anak namin. And kasama ko yung asawa ko. Pag nakakakita nga kami ng bahay na nadadaanan or malapit na, tuwang-tuwa kami kasi at least mayroon kaming nakikita na mayroon pang tao dito. Pero dito sa may part na to, muntik na kami mahulog dyan sa gutter na yan kasi sobrang nagmamadali na ako. And hindi ko pa inaasahan na mataas pala yun. So ito, rocky road yung dinadaanan namin dito. Sobrang malalaki yung bato. So dahan-dahan lang yung patakbo ko dito. Kasi kawawa yung NMAX eh. For touring lang talaga to pero naging adventure bike. So salamat sa sasakyan namin and sa protection ni Lord. Kasi talagang di kami nasiraan, di kami naflatan, and walang aberya sa biyaheng to. Shoutout din yan pala sa quick tire na gamit ko dito, 120/70/13 sa harap and 140/70/13 sa likod. Sobrang napakatibay ng materials nyo, and yung dapat pang touring lang na tire is naging pang adventure. So walang aberya, di kami na-flatten or etc. Thank you Quick Tires, napakasolid nyo. Di kami dito sponsor guys ha. Gusto ko lang i-shoutout. Bakit sa lupit to? Bakit lupit? Lupi na ka na kayo. Doon sa Vicente, lupi. Sabi nung lalaki, diretso lang. Parang may San Antonio. Magtatanong tayo din. Pag may natanong tayo din. Ang alam ko kasi, yung lugar na yan nila Hindi ka ba nakapunta dito? Ha? Nakapunta na ako dito, balik pa ako eh. Mga siguro 5 years old. Ang liit ka pa, so hindi na nasundan. Tapos di na nasundan yun kasi yun na, nag-busy na ng school, nag-busy na ng school nga. Tapos busy pa siya, nagtrabaho na ako agad. So talagang hindi ko na alam yung papunta dito. Wala pang naka-online doon sa natin, mga tingnan natin. Wala naman din signal. Shit. May rocky road talaga. Wala namang bahay dito. Baka yun, may ilaw daw dito. Tanungan mo na kung saan yung May nakita ko stoplight eh. May nagbibigay. Kawawa yung motor na adventure bike. Ay, pala yun sa malayo. Wala namang bahay dito. Pwede tanungan. Dapat dito tayo eh, naka GS 1250 adventure bike o kaya yung nakita ko natin sa sakyan, yung Benelli 502 TRX o TRK mo yun, TRX. Ganda nun dito, hindi mo mararamdaman yung tagtag. Pero di ba sabi mga 1 kilometer pa? Oo. Wala naman sinabi, malayo pa ang 1 kilometer? Malayo pa. Ha? Malapit na. Malayo pa? Malapit na. Wala naman siyang sinabing liko, di ba? Wala. Or dadaan doon sa San Vicente? Buti na lang, may gasolina pa tayo. Ha? Di naman talaga ako papasok dito nang walang gasolina yung road natin. Gasolina. Akala ko may stranded tayo dito sa gitnang to. Paano tayo? Walang ka-signal. Walang pa kayo. Walang bahay. Ikaw, na-estimate mo man ba kung nag 1 kilometro na tayo? Mga siguro 800 meters. Ayun, bahay. Ayun. Salamat Lord. Salamat. So ayun, pagdating dito sa part na to, may nakita kami or may naaninag na kaming pag-asa. Yung may nakita na kaming bahay and may mga street light na. So totoo nga yung sinabi nung natanungan namin na less than or 1 kilometer na lang yung layo namin doon sa bahay or doon sa San Antonio, Barangay San Antonio. So pagdating dito para
masigurado namin na nasa right way kami. Nagtanong pa kami dito para alam niyo yun, kasi takot na kaming bumalik or takot na kaming mawala pa eh. Kasi yung dinaanan namin di na biro, talagang sobrang napakadilim at walang kabahay-bahay. Oo, meron. Yung bahay doon, yung tindahan. Ayan, magtanong ko dyan. Excuse po. Saan po ang barangay San Antonio San Lorenzo Ruiz? Ay, doon pa po sa unahan po. Mga ilang kilometers pa po? Mga isa't kalahati siguro. Marayo pa po. Malayo pa po. Mababa lang. Mababa lang. Salamat. Ano? Sabi ng isang lalaki. Ano? 1 kilometer na lang doon. So maririnig nyo dito na tumatawa na kami kasi sabi nung natanungan namin is less than kilometer na lang yung barangay San Antonio, and marami ng bahay din dito sa dadaanan namin, and may mga tao pa sa labas. So sobrang luwag sa loob namin na makita na madaming tao and maraming bahay sa nadadaanan. So sobrang nagpasalamat kami kay Lord sa mga oras na to, guys. Sobrang experience na to na di ko makakalimutan. Talagang sobrang kabado kaming mag-asawa. Kaya sobrang pinagpapasalamat namin yung protection ni Lord dahil di kami pinabayaan, and sumisis ko na hindi inatake na anxiety. Ulit bahay. Walang kabahay-bahay talaga. Ha? Walang kabahay-bahay. Nakakaloka. O yan, nasa na to. Oh my gosh! Oh my God! Nakita na rin namin yung San Antonio.